Ay, isang magandang araw po sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, itong si Boying Rimulya, yung nagkakaso ang anak mo, hindi ka naman dinamay. Ang katunayan niya, nakapagpatuloy ka pa sa DOJ at naging ombudsman ka pa. Pero itong si Bongo, na kamag-anak lang nang sabihin na natin nagkaroon ng problema, halimbawa ang kanyang magulang, bakit naman dinamay si Bongo? Sabi ko nga sa inyo hindi kasalanan ni Eva nung patayin ni Cain si Abel. Di ho ba? Tama ho ba, Sir Boying? Yes, sir! Tama ho ba, sir? Ngayon, ito, pag-uusapan natin ito, yung mga katwiran ni Boying at ng kay Senator Bongoy. Pagpapatuloy po natin ito dahil po talagang ito ay mainit na balita ngayon na bakit tila nadidiin itong si Senator Bongo doon sa nawawala sa totoong issue. Sabi niya ni Senator Bongo, ibalik yung totoong issue. Yan kasi ang hirap na yan ang hirap nung si Senator Rodante Marcoleta pa ang nasa Blue Ribbon, hindi kayo active. Nung kayo nandiyan na, nagsi-active na kayo lahat. Di ho ba? Yung Diskaya. Bakit hindi kailangan di paniwalaan Diskaya? Bakit? Nabanggit si Bonjing? Nabanggit si Tambaloslos? Kaya hindi dapat paniwalaan Diskaya? Hindi natin kinakampiyan ng Diskaya. Oo, sige, sinungaling ng Diskaya. Ibig ba sabihin, lahat ng kayamanan ng namin, mga taxpayer, na kay Diskaya lahat? Wala nang involved. Di ba? Oh, ako alam mo eto nilista ko yung 10 bagay kung bakit sa ICI na yan. Maidagdag ko lang sa inyong kaalaman, Yung ICI na yan kung bakit pag tinatago at hindi maririnig, maraming epekto. Una, ito. Painggan nyo to, nilista ko to. Oh, maling desisyon. Pwede ka rin magkaroon ng maling desisyon. Kapag kulang ang impormasyon o mga lalong malit na to, babasahin ko na lang Kapag kulang ang impormasyon, ang mga taong apektado ay hindi makakagawa ng tamang pagpili. Maling desisyon. Halimbawa, doon sa ICA, pinangalanan, ako, sikat ako, alam ba, senador ako, pinangalanan ako, paano ko makakasuhan yung tao kung sino nagpangalan sa akin, hindi ko man narinig? Pwede nila sabihin, ang nagpangalan siya, si ganito, si Diskaya. Kakasuhan ko Diskaya, na hindi ko narinig, na sinabi niya yun? Binalita lang sa akin na ako daw ay damay dyan. Halimbawa, si Bongo gusto magkaso. Sino kakasuhan ni Bongo sa pagdamay sa kanya? Halimbawa, siniraan si Bongo. Sino kakasuhan sa kanya? Di ba ba wala? O, number 2, panganib sa kaligtasan at kalusugan. Yung mental stress mo. Di ba? Halimbawa, pinabintangan ka, si Mark Villar o sino man Villar doon na pagbintangan, patatawag si ICI, patatawag si Toby Chanko. Mental stress sa mga tao Alam mo kasi sa politiko, may mga tinatawag na taga-sunod yan mga yan. Kaya nga nanalo yan kasi may mga taga-sunod yan. May mga botante yan. Na umaasa yung mga botante sa mga politiko na yan na sila iboboto. Ganon din kay Romualdez, may mga taga-sunod din yan. Ngayon, pag pinatawag niya sa ICI, hindi nila narinig. Nagkakaroon sila ng mental stress. Pangatlo, pagka wala ng tiwala. Ano yun? Tiwala sa gobyerno natin. ICI ba gobyerno? Create ng gobyerno. Independent. Di ho ba? Tama ba? Sa susunod na magkasabi kayo, hindi na kami maniniwala kahit narinig namin. Kasi wala nang tiwala O, number 4, paglala ng problema. Ito yung sinasabi kong paglala ng problema sa nangyayari ngayon. Ayan na, nagkakaturuan. Doon nga sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ng School Bukol. Ng mga School Bukol at ni Boy Tago. Nagkakagulo na narinig pa namin. Lalo pa kaya ngayon, hindi namin narinig yung ICI na yan. Number 5, kawalan ng pananagutan. Accountability. Sino dapat managot? Hindi namin naririnig. Di ba? Number 6, hindi pantay na access sa resources. Di ba? Hindi mo alam kung sino papatawag mo. Hindi mo alam kung sino susunod na binanggit doon. Kung ako lang ba yung highlights na pinangalanan kasi sikat ako? Pag ako pinangalanan na sikat ako, viral ako. Paano pala yung Diskaya may mga pinangalanan din tao ng disikat? Nabalita ba yon? Maling aksyon at chismis. Ayan. Paano kung chismis pala binitawan ng mga yon? Sa ICI, hindi namin narinig. Ako minsan, alam ba ako, kamag-anak ako ni Bongo. Pwede akong tumutol Oy, mali yan siya sabi mo. Hindi ako makakatutol, hindi ko narinig. So, chismis lang yun. Paano yung sabihin, chismis lang, hindi namin narinig? Di ba ganyang bagay? Ang isang bagay na hindi ko narinig sa aking pandinig at narating na sa akin, ang tawag doon, chismis lang. Tama, mali? Di ICI na yan, chismis lang yan. Di ba para sa akin, ito, pang 8. Pagkawa ng oportunidad para sa kolaborasyon. Marami solusyon na lumilitaw na kapag marami ang nakakaalam, kapag itinago, nawawala ang chance na magtulungan. Ayan na.
Nagkakanya-kanya na. Hindi narinig eh. O number 9, emotional at mental stress. Ito yung sasabi ko sa inyo. Si Bongo, kung hindi naman kung mabait na tao lang yan, hindi kaya masama. At iba pa, mental stress yan eh. Ako nga lang eh. Wala na akong kinalaman dyan sa flood control na yan eh. Nai-stress kami. Bakit? Hindi dahil hindi namin narinig yung balita. Nai-stress kami dahil ang nakikita namin yung mga baha na gusto namin mabigyan ng katarungan, wala. Hindi namin marinig. O number 10, legal na reputasyon risk. Sa ilang kaso ay nagpagtatago. Ang pagtatago ng importanteng impormasyon ay maaaring magdulot ng legal na kaso, fines, or permanenteng sira. Totoo! Diyan lang kay Bongo eh. Maayos ba ba yan? Di ba? O, maiwanan natin to. Dito tayo kay Boying Rimulya. Ihandaan niyo po ang inyong mga pang pain reliever. Baka masakitan kayo ng dibdib, sakitan kayo ng kung ano-ano dyan, sakit na tumaas ang BP nyo, tumaas ang uric acid nyo, lahat. Dahil sa maririnig nyo po kay Boying. No? Ito nyo, painggan nyo po. Pag-usapan po natin, there was also this report, sir, very recently, I think it was also yesterday, that you had made mention about a paper trail and bank transactions linking government officials to anomalous projects. Ombudsman, what can you say about this? Ano ho itong paper trail? Isang snippet lang to, Pinky, sa daang snippets na makukuha ko from the Anti-Money Laundering Council. It involves one of the top contractors, one of the 15 top contractors, and 2 active congressmen. And there was a transfer of money to the bank. And that transfer of money is a questionable transaction traced by the AMLAC. So it gave us a clue how to proceed further. Kasi nga, hindi naman nagkamalugan na makuha mo yung clue na yon, pwede mo nang kasuhan, dapat buuin mo muna yung kaso. I'm sorry, sir, I was writing it down. Could you repeat that? Sabi mo, 1 out of the 15 top contractors involving 2 congressmen, did you say? Transfer of money to 2 congressmen, active congressmen. Tamo, may active 2 congressman daw. Dapat pangalanan mo, sir. Di ba? Hindi nyo na nga pinapangalanan, itinatago nyo pa kung bakit naging to congressman yan. Di ba? Nakakaloko eh. To a bank. Wala pong involving more or less 100 billion pesos. Yung niremit sa 2 congressman. Man, sir, walang woman. Congressman. Antay mo? Sirit na kami, sir. Sirit na. Sabihin mo na, sirit na kami. Palaisip ako, ano yan, bulagaan din ba yan? Katulad ni School Bukol? Sir, palaisip pa ba yan sa amin? Kami yung taong bayan, oh. Pasahod ka namin, sir, oh. O, huwag mo sabihin hindi ka namin pasahod, pati amo mo. Ha? Yung kalabaw na tinutuntungan mo. Ha? Di ba? Langaw ka lang kay Marcos eh. Kumbaga, tinutumutuntong ka lang eh. Bakit pasahod ka namin, sir? Sabihin mo sa amin, oh, sirit na kami, sir, sirit na kami. Ano yun? Sinong 2 congressman na yun, sir? Sirit na po. Sabihin nyo na, sir. Hindi naman to laro eh. Di ba? Gusto ng taong bayan marinig namin o kung sino-sino yun, oh. Okay. Sir, kung wala pa palang ebidensya sa hindi mo na sinabi. Di ba ho ba? Ganun hutingin ko doon? Kung wala pa palang ebidensya kaya hindi nyo masabi-sabi kasi hindi pa kompleto, ba't nyo sinasabi ngayon dyan? Para saan? Iyayabang nyo na ako to? Marunong ako? Marami akong alam? May nalalaman ako? Eh di sana huwag nyo muna sinabi. Di ho ba? Ako gawin ng turing ko ha. So, ibig sabihin, baka nagayabang lang kayo. Oh, yan ang hirap kasi hindi namin marinig kung ano totoong investigasyon, kung totoong pinag-usapan doon. Di ba? Okay, so to the tune of about 100 million. Kasi hindi lumalabas, sir, especially in the beginning, were the congressmen and women mentioned by the Diskaya couple. Di ba? At least in the beginning, the start of the hearings in the House and the Senate. Kasi doon po nag-center yun. Remember, there were some allegedly senators and then some allegedly congressmen. Ito ho bang 2 sinasabi niyong congressmen, ilan doon sa na-mention na ng Diskaya couple? Hindi, wala sila. Hindi pa sila nababanggit. I see. So this will come as a surprise? Kasi hindi pa sila nababanggit. Yes. NCR, sir? Wag na muna. We don't have it. Basta thinking nyo lang. We will come up with it. We will come up with a report for that. I understand. We will do fact-finding. Sasabihin mo tapos hihintayin lang namin. E di sana di ka nagbigay ng clue o kahit anong mga idea na may 2 congressman o ano man yan. The craft investigators will be at work. We will ask the NBI. We will ask the AMNA. We'll see how this government functions
disposition functions, we'll test the limits, Pinky, when it comes to this. Parang Understand. ganito eh. Oy, may surprise ako sa'yo. Ano yun? Bibili kita sapatos. Hindi na surprise yun. Anong sapatos, sir? Siyempre, yung bibilihan mo, anong sapatos? Secret, basta sapatos. Diba? Napapaisip eh. Sir, I want to get your quick reaction though on the Diskaya couple. This just happened today, sir, that they, upon the recommendation of their lawyer, had made a decision not to cooperate with the ICI because of a recent interview wherein si dating Secretary Babe Singson had said that at this point, parang ganito po, at this point, hindi pa sila kino-consider na maging state witness. And because of that, they invoke the right against self-incrimination and refuse to cooperate. How will that, something like that, sir, affect the Office of the Ombudsman's cause in pursuing cases in relation to the flood control scandal, sir? Well, we will still pursue cases naman in court. The Discayas will be charged in accordance with our investigations. Cooperation kasi is good because it can lead to restitution. It can make things easier for the country. But if they want to give the country a hard time, so be it. Wala tayong magagawa kasi the design of giving immunity to people is not for a blanket immunity to be given to people who are involved who may be involved in hundreds of cases. Yeah. Ano yan, Pinky? Sabihin natin, meron na siyang problema sa BIR, yung tax evasion cases. Ito ba, isasama mo sa immunity cases niya? Eh, paano yung cases nila sa bid rigging? Kasi nga, lumabas ang Tama, ang spot nila ngayon, si Diskaya, kasi nga nabanggit si Bonjin, di ba? Nung nakaraan pa, nabanggit si Tambaloslos, nabanggit itong si Tambaloslos. Di ba? Kaya ito, spot nila ngayon si Diskaya. Hindi niya sasabi totoo yan. Di ba? Pinagkita nila ngayon. Tapos sila may nabalita ba kayo kay Alcantara, kay Henry? Kasi hindi naman nila binabanggit si Romualdez eh. Ito lang ang binabanggit ni Romualdez. Kaya ganito. Kung andyan si Orly, pati si Orly, hindi paniniwalaan si Orly po. Hindi namin paniniwalaan si Orly. Halata eh. Ipad nun, ni Henry Alcantara, na wala na naman labanan. Yeah. Kasama sila sa bid digging. Di kasama sila, di ba? Yeah. Itaanda ang kaso yan. Eh ano pa yung... O sige na, Diskaya na lang lahat na may kaso niyan. Wala na congressman. Wala na lahat. Lahat yan, magiging magkakaroon ng blanket immunity. Yun ang difficult part of this. Yeah. This is the difficult part of the job that we have. But we will figure it out, Pinky. Pinag-usapan lahat, congressman, nabanggit mo lahat ng pangalan. Si Romualdez, hindi mo mabanggit-banggit. Anong nakamusta na? Meron ba si Romualdez na dyan? Nabanggit ba? Sir, confirm lang namin. Diyan ba sa ICI na tago yung kwento na yan? May nabanggit ba dyan na Romualdez? O baka may nabanggit, di nyo binabanggit sa balita? Kasi pag kasiraan nyo, hindi nyo babanggitin. Sa akin, Chorya lang ha. Sir? We'll figure it out. Important that you said that, sir, because I had on the show PG Fadulion last night. And that's the same question I asked him. I said, kapag maging state witness, sabi ko, for example lang hypothetically, ang isang Bryce Hernandez, dito sa 5 cases that they recommended for filing before the Office of the Ombudsman, yung ba nakita kayo kahapon, maaari ho ba silang kasuhan pa sa ibang kaso? To which PG Fadulian was saying, yeah, it's quite difficult to give a blanket immunity dahil nga Exactly. there could be additional cases. Actually, I had lunch with PG Fadulian yesterday, with the Prosecutor General. Kasi nga, they turned over to us the documents leading to the documents regarding the investigation of the ghost projects in Bulacan First District, Engineering District. Right. Kaya pinag-usapan na namin yan. Research has to be done on that again. We have to complete the legal research on that kasi nga, blanket immunity is something that you do not want to give, especially if the people are not disclosing everything. Kailangan may full disclosure bago mo mabigayan. You should know what you're getting into. If I don't know what I'm getting into, hindi ako papayag talaga. So, dun sa naging decision ng Diskaya couple not to cooperate for now. What do you think of that? I mean, was that a good move? Ano na yan nangyari na yan sa amin nung isang linggo sa DOJ nung nasa DOJ pa ako Nung sinabihan sila
na huwag kayong aasa na hindi na kayo makukulong kasi sa dami ng krimen Wag na kayo asa, hindi na kayo makukulong kasi nabanggit yung pangalan ng ng dapat dibanggitin. Di ba? na Naman. pinag-uusapan dito, baka hindi nyo makuha yung blanket immunity na kinakailangan nyo. And right there and then, they stop talking. Ngayon, yun ang sinasabi sa akin ng aking mga kasama ron. And I can see that, tsaka ano talaga, may problema talaga minsan. Pag ayaw talaga nila mag-reveal ng buong katotohanan. Kasi dapat truth teller ka para maging state witness ka. Truth teller. Hindi ka pwede maging selective. Coming from you? Yes, sir! Truth teller, ha? Actually, that's what PG Fadulion also said yesterday. Hindi pwedeng selective ang paglalahad dito. So, as a last question, sir, even with that, dahil nangyari na pala ito sa Diskaya before, very recently sa DOJ and then now with the ICI, does it even look like they have a chance to become state witnesses? Well, we'll see. We'll see. Kung magkakaroon sila ng awakening na talagang i-open nila ang buhay nila sa scrutiny. Kasi ang pinag-uusapan dito, Pinky, hundreds of cases eh. Hindi naman to isang kaso lang o dalawang kaso lang. Hundreds of cases. Hundred of cases, tapos, isa-Diskaya lang managot niyan. But Ombudsman, sino ho ba ang kanilang, pasensya na, last follow-up, sino ho ba ang kanilang, kasi sabi nyo, kailangan nila ilahad lahat eh. Sino ho ba ang kanilang, it seems na kanilang pinoprotektahan, and how far high does that go? I think they've been protecting Bongo. The joint venture that they had with CLTG with the family of Bongo. Tamo Tinanong sa kanya, sino ba pinoprotektahan? Narinig niya lang doon sa host, sa broadcaster na pinoprotektahan. Inadapt na niya. Inadapt na ni Boying na tama. Kahit si Erwin Tulfo, am I right, sir? Yes, sir. Mahilig siya na maniwala sa mga narinig niya. Kaya napasagot kagad siya, yes, sir. Di ba? Ngayon, sabi ng reporter, may pinoprotektahan. Ginamit niya rin siya itong pinoprotektahan. Saan niyo na kinuha yung pinoprotektahan? Paano nalaman yung Diskaya pinoproteksyonan si Bongo? Oh, talaga? Ibig ko pala sabihin, may iniingatan si Bongo na wag malaman pinoprotektahan ng Diskaya? Ano to, binayaran si Diskaya ni Bongo? Wow! Imposible! Diskaya babayaran? How much? Barya-barya lang yon sa Diskaya. Diba? Allegedly sa nanganak-kurakot nila. Diba? Bakit pinoprotektahan? Nahawa ka lang ata sa reporter, sir eh. Kaya mo sinabing pinoprotektahan ni Bongo eh. Ako naman, Ano pa, ba't si Bongo pinoprotektahan? Sir, sir, ako sir, sa opinion ko, sir, teorya ko, sir, yung anak mo nagkakaso. Hindi naman namin dinamay eh. Ako personal, hindi ko naman dinamay si Boying, nagkakaso anak. Ay, walang kinalaman si Boying dyan. O bakit? Kasi naniniwala nga ako, hindi porkit pinatay ni Cain si Abel, kasalanan ni Adan yon, kasalanan ni Eva yon. Malalaki na kayo, malaya na kayo, hiwalay na tayo sa pamilya. Kung ano mang mangyari sa inyo dyan, hindi ko na kasalanan yun. Basta ako, pinalaki ko kayo na maayos. Yun ang paniniwala kayo, sir. Ngayon, nasa isang sitwasyon kung saan hawig ang kalagayan, na si Senator Bongo, halimbawa may problema yung pamilya. Ngayon, sasabihin natin si Bongo, anong kinalaman ni Bongo? Sinagot na nga ni Bongo, nakaraan pa. Siya una nag-open neto nung si Senator Dante Marcoleta pa ang Blue Ribbon. May kinalaman ba dyan ang joint venture ng tatay ko o ng CLTG? Meron pero sabi ni Bongo, sige, pag meron problema ako mismo kikilos. Ngayon si Bongo, hindi namin kayo, hindi yung presidente mo, sir, yung kalabaw, ikaw lang mismo yung langaw nakatuntong sa kalabaw. Hindi niya dinamay yung pagkakaso ng anak mo sa sarili mo. Ang katunayan, ombudsman ka ngayon. Dahil kung damay yun sa presidente, kung presidente, ay, may kaso anak niyan, hindi pwede maging ombudsman yan. Kasi nag-yes sir din yan eh. Yes sir! Pero anong ginawa, naging ombudsman ka? So, sabihin, baliwala yung naging kaso ng anak mo. At ganun din ang paniniwala ko. Kung ano man yung naging kaso ng anak mo o problema man yan, wala sa akin yan. Mabuti ka pa rin sa akin. Gawin ang turing ko sa'yo. Noon, ngayon hindi na. Kasi nakita ko sa'yo, yes sir! Saka iba ho nyo, iba naramdaman ko, iba layo ninyo eh. Di ho ba? Dapat ganun, sir. Yan ang katunayan, tinanggap ka nga ng presidente baging ombudsman eh. Hindi tinignan eh. Ngayon titignan mo, kung sabihin pala, yung kasalanan ng magulang, kasalanan din ng anak. Kapag ka ganun pala, dapat kasalanan ng anak, kasalanan mo rin. Dapat huwag ka na mag-ombudsman. Tama ho ba? Hindi ho ba?
Napaka-unfair naman, sir. Napaka-unfair mo, sir. Ito lang. That's one of the protection, one of the Si people. Bongo pa, ang bait-bait ni Bongo. Tatay niya, may kasalanan ng tatay niya. Hindi pa nagutan tatay niya. Huwag mo dadamay si Bongo. Bakit si Bongo? Porket senador? Bakit? Tatakbong presidente? Malakas? Pag nawala si Sara, siya kapalit? Siya malakas? Siya tandem? Ha? Ganun ba yon? Sinisigurado talaga walang kalaban? Tanong ko lang ha, Chorya ko lang ha. To be protected. To be blunt about it. Senator Bongo. Okay. Yes. In fact, I spoke to Senator, Yes, sir. Yes, sir. Talagang pag sinabi mo dito, talaga maniniwala siya agad eh. former Senator Trillanes also. O ito, pakinggan natin si Senator Bongo ulit. Dito, i-continue natin sa ito yung buo na talagang dito para siyang emosyonal dito. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI. Alam niyo kung sino yung mga mastermind. Umbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, umbukin niyo yung mastermind. Alam ni Boying yan. Sino po yung mga nasa likod nito? Alam niya yan. Nag-aantay po kami. Nag-aantay ang Pilipino na meron pong panagot. Tamo ha, ang layo Bongo, tatay niya lang yun halimbawa lang, hindi ko sinasabing may kasalanan yung tatay niya, yung joint, yung CLTG, hindi ko sinabing may sala yun sa Diskaya. Palagay natin tatay niya kasi yun may-ari nun Anong kinalaman ni Bongo? So what? Kung ang company niyang tatay niya, ano naman? 2017 yun 2017 pa yun. Di ho ba? Ano naman? Anong kinalaman ito sa totoong storya ng flood control? Sige nga. Ba't dito nakapokus? Umaatras na ngayon. Paatras na lang, paatras. Tapusin ko lang po. Uso kasi yan ngayon Putikan ka ng itim para sila pumuti. Totoo yan. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them, floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words, but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. Sir, kahit di mo na sabihin niya, At hindi nararamdaman ko namin pa yan. sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Kahit di mo na sabihin, sir, ramdam namin yan. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Yung lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Kinalaman ko dyan sa 2017. Meron mga joint venture sila. Please check. Imbestigahan niyo po. Panagutin niyo, kasuhan niyo. Willing po ako maging complainant. May mga pagkukulang. Willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na wersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa... Doon pala kay Senator Rodante Marcolete. Kaya gigil na gigil si Senator Marcolete. Di ba nakaraan? Talagang gusto niya talagang ituro na Kaso hindi pa naman pwede ituro. Dapat ebidensya. Ayun na nga. Andun na yung mga resource person. Papunta na sa ebidensya. Biglang tinanggal. Halata na kayo. Halata na kayo. Wag na. Wala lang kasi magawa. Kasi kami sa kapangyarihan Andiyan kayo sa kapangyarihan ngayon Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Sa walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since
ayaw na ayaw ko po ng kalokohan. At sino yung mga buhaya talaga, malapit na eh. Lumalabas naman eh. Yan ang hanapin niyo, panagutin niyo, kasuhan niyo. Eh ngayon, bakit kayo atras? Ang layo eh. Ang layo ng... Ganyan yan, sir. Sa tuwing may mahuhuli na yung big fish, ganyan niya gagawa ng eksena yan. Tama, pag pinatawag ulit si Romualdez dyan, pinatawag ulit, gagawa naman eksena yung mga yan. Kesyo, magbabanggit na naman ibang senador yan. Tingnan mo, halatang-halata na eh. Wala silang pakialam kahit halatang-halata ng mga tao. Basta katuwiran nila sa puso nila, aking tsorya, andito na kami, nakaupo na kami. Hindi na kami kayang tanggalin. Yung September 21 niya, wala nagawa eh. Nagwala ala sa Mindiola eh. May natumba na nga isa eh. Wala na mangyari. Kaya gano'n yung mga yan. Sorry ako yan ha. Inatrasan nyo parang over-up na ang nangyayari. Cover up talaga. Bukin ninyo yung mastermind. Ang issue dito yung flood control at yung mga ghost projects. Bakit aatras ka ngayon? Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga witnesses, magsabi kayo ng totoo. Wala kayong dapat itago. Sino kaya nagpapalayos kung kalayuan? Tama yun. Wala kayo dapat itago. Binabalik ng malapit. Alam naman ng taong bayan, sabi ko nga, paakyat na eh. Lumalabas na sa mga hearings dito, sa investigation. Alam naman natin kung sino yung mga nagpupondo, sino yung mga totoong mga contractor, sino yung mga involved sa anomalous projects. Eh, lumalabas na yung katotohanan, paakyat na paakyat eh. Habang paakyat, inililihis po sa katotohanan, umaatras, binabalik sa administrasyon ni former President Duterte na wala naman pong basihan. Hindi ko naman sinasabi na perfecto yung administration ni former President Duterte noon. Pag may nababalitaan siyang involved sa corruption, tinatanggal naman niya. Hindi ko sinasabing perfecto. Ngunit ito ngayon, nandito yung malala eh. 22 to 25. Nandito yung malala. Hindi naman puputok yan kung hindi malala eh. Sa tingin niyo, tina-target po kayo, your main target. Sigurado. Kasi sabi ko nga, unti-unti na kaming ni-eliminate. Lahat tina-target eh. Lahat ng Duterte tina-target eh. Imposible eh. Napakahalatang-halata na eh. Pag-identified with the... Ang katwiran ng mga yan, sorry ako okay lang yan kahit targetin yung mga Duterte. Kasi yung mga taong bayan, maraming galit sa mga Duterte. Yun, doon sila doon sila bumabase sa mga taong bayan. President Duterte, eliminate. Taong bayan na pong busga. Alam niyo naman kung sino yung nagtatrabaho. Alam niyo naman kung sino yung nagsiservisyo lang ng tama. Ito, uulitin ko ulit Boying, hindi namin pinabibenta ang anak mo. Nagkasala naman siya o hindi. Pero, sa akin sa iba, hindi naman dinamay anak mo. Dahil ikaw yung tatay. Sabi ko nga, ulitin ko, ang katunayan, naging ombudsman ka. Ibig sabihin, yung presidente, hindi ka sinilip sa ganung paraan. Sana naman kayo mga nasa taas dyan, huwag yung silipin si Bongo. Sa ganun, dahil may joint venture yung kanyang pamilya sa may CLTG, tama ba? CLTG, na company ng contractor, sisilipin nyo. Ang babaw eh. O sige, so what? Sige, palagi natin kasama si Bongo. So what? Ano? Sa kanya lahat ng pera? Paano ibang kontraktor? Paano ibang mga nabanggit ng congressman? Hindi na natin papasilin yun? O, hindi siya may cover up! Tama ba? Hindi ho ba mga kababayan? May pagkatakip tsorya ko lahat yan Di ba? Halata naman eh. Oh. At alam niyo po kung sino yung talagang totoong nagmamalasakit, nagmamahal sa Pilipino. Opo. Totoo yan. Naramdaman namin yan. Sir, para po sa inyo, yung announcement po ng investigation dun sa CLTG ay panglilihis lang. Yes. Bakit? Ang layo eh. Binuksan ko na yan dito. Ako na nga mismo eh. Tinanong ko na nga sila. Tinanong ko na sa hearing. First hearing po ng Blue Ribbon Committee. Isa yan sa aking... Siya mismo nagbukas niyan. Talagang gusto niya talaga malinis ang kanyang pangalan. Sinusigurado niya. No? Hanggang dito lang po muna tayo. No? Talagang bidang-bida sila ngayon kasi nakaupo sila. No? Paalam.